Okay, so natanggal na namin yung mechanism. So ito yung kanyang problema, yung kanyang mounting bracket guys. Ayan o, basag. So gumagalaw. Ayan o. So ito naging problema. Bakit malakas yung vibrate ng engine? Kasi yung rubber niya basag na. So ito sa totoo lang pwede itong i-repair pero yung may-ari kasi bumili na ng brand new. So hindi natin mapipilit yung may-ari kung anong gusto niya. Pero para sa akin ma-repair lang ito. Pagpalang araw guys, another client naman tayo na Hyundai Getz. So ang problema nito nanginginig daw yung kanyang engine, and then yung tawag yan pag magpremera ka, segunda, tercera, reverse. So malakas yung vibrate ng makina. So samahan nyo ko sa simpleng basic pointers kung ano yung at papalitan dun sa ilalim o yung parts ba kaya o ano yung gagawin. Pero ito bagong tune up na ito. So nasabi ko sa mayari either ano lang ito, tawag yan nasa bracket system. Okay, so tara, let's go. Start, let's do it. Ang unit ngayon guys, ang nangyari nito, nagpalit na ng spark plug, nag-release ng throttle body. So okay na rin yung mechanism sa ibang parte. Tapos bago na siyang palit ng mga oil. So nag-TMS na siya. So ang problema ng may-ari nanginginig pa rin habang umaandar ng RPM ka ng mga 60 to 80 RPM. So ang suspect ko dito kasi tapos nalinisan lahat, okay naman. So nakita kong dito problema is yung mounting bracket kasi ito bago na ito. So ngayon ang hindi pa bago dito is yung sa transmission, sa may engine bracket ng transmission. Transmission bracket doon sa likuran. So ang gagawin natin, magtatanggal muna kami ng mechanism dito. So tapos titingnan natin kung ano yung makikita din sa lalim. So duda ko nito guys, nasa bracket lang problema nito. Okay, so ang gawin natin, baklasin ko muna tapos tingnan natin kung ano yung mangyayari sa lalim. Okay, so sige, baklasin ko muna tapos balik ako. Okay, so yun talaga guys yung suspect natin, yung kanyang transmission bracket. So nakita namin na talagang maalog na talaga yung ilalim. So ang gagawin natin guys, fast forward ko na lang yung pagtanggal para mabilis natin makita yung mechanism. Okay, so let's go. Okay, so natanggal na namin yung mechanism. So ito yung kanyang problema, yung kanyang mounting bracket guys. Ayan o, basag. So gumagalaw. Ayan o. So ito naging problema. Bakit malakas yung vibrate ng engine? Kasi yung rubber niya basag na. So ito sa totoo lang pwede itong i-repair pero yung may-ari kasi bumili na ng brand new. So hindi natin mapipilit yung may-ari kung anong gusto niya. Pero para sa akin ma-repair lang ito. Kasi mahal yung assembly nito guys, pero yung may-ari gusto niya assembly, so ito magawa. So yan ang nagiging main cause ng problema kung bakit nagbabibrate. Pasag na yung kanyang mounting bracket ng transmission. So ang gagawin natin ito, bibili tayo ng pyesa tapos ipapalitan natin. Okay, so ito yung sa kanya bago na, may meron pang marking ng price. Tapos ito na yung sasapit naman. So tanggalin muna namin yung ikakabit muna na, bibili muna ng pyesa tapos bubalik ako guys pag makabili na kami. Okay? Sige. Additional basic pointers guys sa mga unit owner at sa mga baguhang mekaniko. So bago kayo mag palit ng mga spark plug,
mga coil, mga high tension wire. So una nyo muna tinignan is yung engine bracket, kasi mostly sa mga unit owner ito yung nagiging problema, yung kanyang tatawag na engine bracket. So bago kayo mag-decide na okay may engine bracket, saka nyo nasasabihin na either electrical o spark plug or ano man kaya ang problema sa makina. Okay, so yun yung mga basic pointers nga dapat nyo malaman. So sige, let's go guys, magkakabit na kami ng mechanism ng engine bracket. So tara, let's go. Okay, so nakabit na namin yung mounting transmission bracket. So ang location nito is nasa bandang hulihan talaga siya. Ayan, makikita nyo naman. So nasa may part ng pinakadulo ng transmission. Kita nyo sa bandang kanan, and then nasa kabandang kaliwa yung engine. Okay, so kaya sabi ko kanina, itong bracket nito pwede naman itong ma-repair. So kung makikita nyo naman sa sa luma, pwede pang gawin ng paraan o remedy. So alam nyo magkano yung brand new is 4,500 yung parts. Samantalang ito kung i-undergo ng repair, nasa mga 600 lang ito o 650. So sayang dahil si sir nakabili na siya ng brand new guys. So hindi niya, huli na nalaman niya na pwede palang i-undergo ng repair itong tinatawag na transmission bracket. Okay, yan yung rubber na sa loob na yan. So marirepair na, magagawa ng parang remedy. So sayang nga pero at least makita nyo lang yung paano tanggalin yung buong system at yung paano siya kabit. So sayang, no? So sige, ang gagawin natin guys, ikakabit muna namin itong buong system, babawalikin natin, tapos check natin, paandalin natin kung kumusta yung magiging mangyayari sa trabaho natin. So tara, let's go. Fast forward natin guys para mabilis. Let's go. Chip mechanic, Brad. Okay. Okay, Cashling TV. Apat na bolt. Patience mo, wala. So tapos na guys, so ang gawin natin, i-start natin. Yan natin yung vibrate kung matatanggal na ba o ano, basta na. Sige. Okay, susi. Start. Ayan, medyo tahimik yung andar. Automatic lock pala to. Sa makina tayo. Okay na, na-vibrate.
RPM daw. Okay na. So, bago na rin yung ano, yung isa, yung mounting bracket niya sa harapan. Okay na. So, shout out sa mga kababayan ko sa Sarangani Province, sa Malumon, especially sa Barangay Tambad. But Ping, itong chip mechanic. Tao sa nanonood ngayon, ito tapos na. Kwarta na. Wala nang Vibrate. So ano na? Ano nangyari? Kwarta na? Kwarta na. So yun lang guys. Maraming salamat. Please subscribe to YouTube channel and then comment lang kayo sa ating comment section and then tayo magre-reply guys. So shoutout sa lahat ng mga mechanic, sa lahat ng mga bagong mechanic, sa lahat ng mga unit owner, at sa lahat ng mga subscriber followers. So yun lang. Maraming salamat. Please subscribe to YouTube channel. Bye bye and God bless. See you. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Dup, 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 dup. Dup, dup, da, di, da, 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 da.